Masyadong malaki tong bahay na nilipatan namin. Para sa amin, malaki siya. Kaya sinundo ko yung mga kasambahay namin para makatulong na sila sa mga gawaing bahay. Bali, nung una, hindi ko talaga pinapansin yung mga sumbong sa akin ng mga iba naming angel sa bahay, which is yung mga kasambahay namin. Ang unang kwento nila sa akin is lagi nga daw sumisigaw-sigaw sa likod. Kaya pala may naririnig akong sigaw-sigaw na ganon-ganon sa likod. So, ayaw pala niyang pumunta ng banyo na madilim or basta gusto niya lagi magpasama. Tapos yung pangalawang insidente na umihi siya sa garahe dahil ayaw niya na magbanyo. Sige, palampasin pa din, wag nyo nang pansinin. Siguro talaga naninibago lang sa bahay or may third eye talaga siya. Yun pa yung mga iniisip ko. Pero yung pangatlo, kumbaga maraming beses na siyang sigaw, tas ihi. Pero yung pangatlo nangyari na sinabi niya na may kaluluwa yung electric fan at nagsasalita yan, doon na ako na-alarma. Talagang sabi ko, ay hindi na, kailangan na natin tawagan si Papi, kailangan na natin i-inform sila Tony na kailangan na natin siyang ibalik kasi hindi natin alam kung ano yung tumatakbo sa isip niya. Napapagod daw yung electric fan. Yun daw ang sinasabi, kaya daw patayin daw yung electric fan. Kahit ako natakot, syempre, kahit galing siya sa agency. Syempre, di mo naman malalaman talaga yung ugali hanggat hindi mo nakakasama sa bahay, di ba? Kaya hinatid ko na siya agad para mapalitan na lang ng agency ng panibagong kasambahay. Inaamin ko, gusto ko ng pag-usapan kasi parang medyo nasasaktan ako ng konti sa part ko. Sa lahat naman ng pamilya, kasama talaga ang usapang budget. Toka-toka, kung sino sa ganito, sino sa ganyan. Mas madalas naman kasi talaga sa amin, dahil si Mami Tony mas kumikita ng pera, mas malaki, siya talaga yung gumagastos. Lalo na yung sa renovation, siya lahat yan, and everything. Tapos ako naman sa kabila. Ano nangyari pa sa GC? Na ano ko po yung kay Mami po, na hindi ko po nalinaw sa kanya. Hindi mo nalinaw na... Ang akala ko po kasi giga-grocery yung mga lulutuin ko. Saan? Dito po. Nagpapaluto ba si Tony para sa lahat? Ever since? Ilang beses na ba si Tony nagsabi na nauubos siya sa GC? Kasi simula nung pagkalipat dito, napapansin ko naman yun. Panay kayo Grab. Malamang kapag bumili siya ng Grab, para sa lahat. Pag bumili ka ba ng Grab, para sa lahat? Hindi po ba Para sa lahat? Pag niluto ka po, pag inutukan nila ikaw naman, pero pag kada may bili ka sa Grab, para ba sa lahat? Hindi, di ba? Okay lang yun. Ang nangyari kasi, Papi, na-stress kasi ako. Kasi every morning, lagi ako gising ng 8 AM kasi kailangan ko kumain kahit isang something lang or pagtanghali, kailangan ko din agad kumain. So, nagsabi ako, Paye, bilan niyo naman ako ng snacks lang. So, si Vince nabigay ng 6K kay Paye. Tapos ngayon, parang 2 days pa lang mula nag-grocery si Paye. Actually, hindi ba ako kumukuha dyan? Na-realize ko, isang balot ng mamon lang yung binili sa akin. So, kinausap ko si Paye, isang balot ng mamon siya parang may mga inipit na konti. Sa 6K. So, tinanong ko si Paye kagabi. Sabi ko, Paye, alam mo ba, di ba, hindi ko naisip na ganito. Nabi niya pasikot-sikot. Paye, alam mo na kaya ka bumili ng pagkain is para sa akin. Para sa akin. So, sabi kong ganun, para yun sa akin. Kaya ka pumunta sa snacks. Sabi ko pa nga, reviews ko, mga kung ano-ano. Ganun. So, sabi niya, hindi mo ko pwedeng dahilanan ng, hindi kasi ganito para binili ko para sa lahat. Bakit ganun? Sabi kong ganun. So, ngayon, sa isang ubus ka agad. Kaya sabi ko sa GC, guys, gusto ko malaman kung ako ba talaga lahat. Gusto ko malaman kung iaasa ba talaga sa akin lahat. Kasi ang binili, ang grocery ni Paye ay pang-ulam sa lahat. Pang lahat. Which is ang yung panglahatan, hindi 6K ang bibigay ni Vince. Marami tayo dito Pag sa snacks ko, hindi kasi imposible nagkamali si Paye ng pag-intindi. Kasi yun talaga yung reason na, guys, sumapit na kasi kumura ko, kailangan ko talaga agad ng mabilisan. Yun yung point. Alam ni Paye yan, so ibig sabihin, hindi ka po pwedeng bumili ng lulutuin. Tama? Kasi hindi ko na rin nagiging habit na mamili, gawa ng wala pa tayong freezer, wala pa tayong mga stocks ng pagkain, kasi wala pa talaga. Kaya nga di ba nagulat ako, nagsabi na ako nung nakaraan, guys, baka pwede magkanya-kanya ng konti kasi 4 days pa lang 20K agad ako. 3 days pa lang 20K agad yung Grab ko sa atin. And minsan nga, isang bag sa akin, isang buong araw, 15K, 10K agad. So sabi ko, ganyan-ganyan. Kaya nagulat ako, sabi ko, gusto ko malaman, hindi ako galit. Ako ba lahat? Ako ba lahat? Hindi maiiwasan na magsabi kami na ano yung action na gagawin natin para mas makatulong tayo sa bawat isa. Kasi hindi pwedeng yung isa na uubos habang yung iba petiks. Hindi naman pwede yun or hindi ka naman problema sa mga bagay-bagay na kailangan mong problemahin as an adult.
Di ba yung sa ano naman, sabi ko pag once na masettle na natin to, di ba mag-ano na rin ako ng share namin sa pagkain din. Kasi ang dami rin natin eh. Tapos syempre, ano na rin, ang laki na rin ang sakop ng Team Happy dito. Kaya di ba sabi ko na nakaraan, hahati na ako sa ano, when it comes sa mga pagkain pag Hindi naayos siya na ito actually pamili. magiging hati. Magiging kayo talaga. Ayun, parang gano'n na rin yun, te. Kayo Kasi na kumbaga talaga. yung hati ko sa, share ko sa bahay na to yun na yung magiging akin. Maging ano. Kasi for example, kailangan natin ito mapag-usapan eh. Para magkakaroon ng toka. So ba, paye, kumbaga naiisip mo ba na kumita kaya ako ng isang malakihan ngayong month? Makapagbigay ako ng isang, maisalba ko man lang sila, makapagpahinga sila ng 1 month. Yung ganun, tayo bilang pamilya, makakapagtulungan na tayo sa kung ano yung mga kailangang bayaran. Siguro 2 bahay natin, na atin, ako nagbabayad. Tumutulong lang si ate sa ibang lahat, pero ako talaga buo. Magkano din yun agad yun. Alam niyo yan, pa 1 milyon din agad yun. Nagpa-renovate yan dito, halos 3 milyon. Lahat ng tinitirhan nyo, wala kayong ambag sa renta. Kahit dito 1 buong taon, bayad ko kaagad. Renovate sa mga